Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay ang sariling pananampalataya sa Diyos. Gamit ang speech balloon, ipasulat ang dalawang hamon na naranasan sa buhay at kung paano ito napagtagumpayan. Ang hamon ay maaaring personal o pang-pamilya. Bago ipagpatuloy ang ating aralin, pagyamanin muna natin ang ating bokabularyo. Tukuyin ang salita sa bawat bilang base sa bilang ng mga patlang. Piliin ang tamang kasagutan sa kahon. Unang bilang. Tumutukoy sa isang malalim na pag-iisip tungkol sa isang bagay. Sagot, pagninilay. Ikalawang bilang, paniniwala ng may kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at pagtitiwala sa mga bagay kahit hindi nakikita. Ang tamang sagot, pananampalataya. Ikatlong bilang, palagiang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tamang sagot, panalangin. Ikaapat na bilang, isang bagay na nagpapakita ng hamon, balakid o kawalan ng katiyakan na kailangang tugunan o balampasan. Tamang sagot, suliranin. Ano ang personal mong pakahulugan sa pananampalataya? Sa anong sitwasyon mo naman na ipapakita ang iyong pananampalataya? Ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o isang partikular na relihiyon. Ito ay ang pagkakaroon ng espiritual na ugnayan sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating mapagtanto na hindi tayo nag-iisa sa ating mga paglalakbay. Mayroong mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid sa atin at nagbibigay gabay. Ito ay isang paraan upang magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay kahit pa ang lahat ay hindi umaayon sa ating mga plano. Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ayon naman kay C.S. Lewis, ang pananampalataya ay makatwirang debosyon. Hindi ito pagsunod ng walang pag-iisip. Ito ay ang sining ng paghawak sa mga bagay na minsang tinanggap ng iyong isipan sa kabila ng pagbabago ng iyong kalooban at kalagayan. Dahil magbabago ang kalooban, anuman ang pananaw ng iyong dahilan o isipan. Ang isa pang kahulugan ng pananampalataya ay paniniwala sa sarili o sa sariling kakayahan at sa kapwa. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi pati na rin sa pagtitiwala sa sarili at sa mga kapwa natin. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa sarili, mas nagiging determinado tayo na harapin ang mga hamon at magtagumpay.
Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapwa, nagkakaroon tayo ng mas magandang ugnayan at samahan. Ang pagtulong, pagmamahalan, at pag-unawa sa isa't isa ay bahagi ng pananampalatayang ito. Bakit nga ba mahalaga ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay na nagbibigay kahulugan at nagbibigay lakas sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at mahihirap na oras, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at inspirasyon. Minsan, ito na lang ang kailangan nating panghawakan. Ito ay isang lihim na sandata na maaari nating gamitin upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Narito ang ilan pa sa mga kahalagahan ng pananampalataya. Pinapalakas ng pananampalataya ang ating pag-iisip. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng isang malakas na paniniwala na tayo ay mananalo sa huli. Inaalis nito ang mga iniisip na nakakatakot tulad ng pag-iisip tungkol sa mga pinakamasamang sitwasyon o sakuna. Bilang resulta, ang mga taong may pananampalataya ay nagkakaroon ng mas positibo ang pananaw sa buhay. Ang pananampalataya ay gumising ng ating espiritualidad. Ang pananampalataya ay gumising sa espiritualidad sa loob mo, na ikaw ay may espiritu at kaluluwa, at may iba pang mas mahalagang bagay kaysa sa material na mga pangangailangan at ari-arian. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay. Ang pananampalataya ang nag-uudyok sa atin na subukang abutin ang mga layunin sa buhay at makamit ang ating mga pangarap. Napakaraming kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap, at kung gaano man kaganda ang ating mga plano, maraming bagay ang maaring magbago o makasira dito. Inaalis ng pananampalataya ang pagdududa at ang paniwala na ang mga plano ay mabibigo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malaking pananampalataya, higit tayong nahihikayat na sumubok ng mga bagong bagay, at kahit na may mga hadlang, alam nating malalagpasan natin ang mga ito at magiging maayos ang lahat. Ang pananampalataya ay nagpapababa ng pagiging negatibo. Ang pananampalataya ay tumutulong sa isang tao na tumayo ng matatag sa panahon ng problema dahil naniniwala siya na anuman ang kinakaharap ngayon ay isang unos lamang na lilipas din at magkakaroon ng liwanag pagkatapos. Ang isang taong may maliit na pananampalataya ay maaaring sumuko kapag nahaharap sa mapanghamong panahon na humahantong sa stress at pagkabalisa. Maaari itong humantong sa pagkakaroon ng negatibong pananaw dahil pakiramdam nila ay wala silang kontrol sa kanilang buhay at maaring mahirapan silang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa isang bagay na hindi nila nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawi ang mga alalahanin sa ating isipan at makatutulong sa atin na tignan ng mas positibo ang buhay. Dahil kahit gaano tayo mahusay at kagaling, hindi natin kontrol ang maraming bagay sa ating paligid. Ang pananampalataya ay ang paniniwala na magiging maayos ang mga bagay sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para malampasan ang isang problema, gamit ang lahat ng iyong kakayahan, kaalaman at mapagkukunan, at nakahingi na rin ng tulong mula sa lahat ng iyong kakilala, subalit bigo pa rin. Ang pananampalataya ang natitirang bagay na makapagbibigay sa iyo ng pag-asa na magiging maayos pa rin ang lahat. Nangangailangan ito ng paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos na tutulong sa iyo na malutas ang iyong mga problema. Paano nakakaapekto ang pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sa dalawang uri ng pananampalataya na binanggit, paano makakatulong ang mga ito sa oras ng pagsubok? Isipin kung paano naimpluwensyahan ng iyong paniniwala at pananampalataya ang iyong mga desisyon at kilos. Nakatagpo ka ba ng lakas
o patnubay sa pamamagitan ng pananampalataya? Ipaliwanag.